mainit nga po nating update ngayong araw ay pumapatungkol po dito sa Katniel na kung saan for the first time ay nagpa-interview di umano itong si Andrea Brillantes hinggil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan kay Catherine Bernardo and Daniel Padilla ang hiwalayan. Pero hindi nagustuhan ng mga tao ang napagtawanan ni Andrea Brillantes ang issue at pagtawanan na si Catherine Bernardo gayong siya ang dahilan kung bakit naghiwalay ang Katniel. Grabe nga daw po ang kakapalan ng pagmumukha ng batang ito. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating balita patungkol sa showbiz updates. And ngayon nga, simulan po natin ang ating balitaan. Napanood niyo na ba ang video ni Andrea Brillantes hinggil sa unang panayam niya patungkol dito sa issue? For the first time, binasag niya ang kanyang katahimikan. Pero another serye na naman po na kung saan ay kinagalit po ng mga fans ng Katniel ang kanyang ginawang pagtatawa lamang sa issue at tila walang pakialam na nakakasira na siya ng relasyon at sinasaktan niya si Catherine Bernardo. Ang kapal pa daw ng pagmumukha ng babaeng ito para ganunin si Catherine Bernardo. Ganun daw siguro talaga kapag ikaw yung kumakabit, malandi, ikaw yung matapang. Subalit ayon nga po dito sa report ay during the interview with MJ Marfori, Andrea shared that even though he is getting bashed on social media, she cannot stop working since there are a lot of things she wants to do in life and she has plenty of bills to pay. Akala ko marami pa siyang aagawing lalaki. Charis. Anyway, sabi pa dito, hindi po pwedeng mag-stop. Marami po akong kailangan gawin in life. Marami po akong kailangan bayaran. Nagpasalamat din siya sa kanyang pamilya, sa kanyang magulang at kapatid. I am very thankful for my mother and my sister. They really helped me balance things out, Andrea told to MJ. Samantala, quick update naman po tayo patungkol dito kay Catherine Bernardo na kung saan ay masaya siyang ibinahagi na siya ay nakalipat na sa kanyang mansyon bilang regalo sa kanyang sarili. Napakarami ba namang nangyari sa kanyang buhay at syempre ito ay bunga na rin ng kanyang hard work. And at least 'di ba magkakaroon na rin siya ng space, sariling tahanan. And nawa nga ay magdire-diretso po na ganito lang itong si Catherine Bernardo, hindi nagpapa-apekto sa mga issue. Kasi mahirap kapag dumaan siya sa depression. Ayon sa mga fans, sana hindi sapitin ni Catherine Bernardo, although alam nila na sobrang sakit ng kanyang nararamdaman at nararanasan. Pero hanga sila sa sobrang katatagan and being strong woman nitong si Catherine Bernardo. Ayon nga po sa iba, ibang Catherine na ang kanilang nakikita ngayon. Hindi na baby face, hindi na pabebe, but rather a strong independent woman. Ang palaging sinasabi nitong si Andrea Brillantes. Pero wala naman daw pong pinapatunayan at pinapakita sa mga tao. Ayon sa iba, si Andrea ay nabubuhay sa kalandian, samantalang nabubuhay with class itong si Catherine Bernardo at matinong babae. Marami ang mga matitinong lalaki ang lalapit sa kanya. Unlike dito kay Andrea Brillantes umano na feeling maganda pagkat hinahabol daw ng mga kalalakihan. Hindi niya alam ay hindi lahat ng hinahabol ay maganda, kundi minsan parang bola, hinahabol makatira lang. And dahil sa mga interviews na naglalabasan ngayon, hindi po maiwasan ang mga negatibong komento ng mga tao hinggil po sa kanya. Lalo pat lagi lamang daw nitong pinapatunayan na tama ang pagkakakilala or ang tag sa kanya as malandi, mahilig sa lalaki at
yung kanya pong dating video na kung saan ay pinabulaan na noon ng kampo nitong si Andrea Brillantes ay parati pong nauungkat hanggang magpahanggang sa ngayon. Ayon nga dito sa komento ng mga netizens, ganyang klaseng babae, hindi yan narespetuhin ng lalaki. Hindi sila aabot ng 11 years kung asking sila talaga, kasi pag inagaw mo ang isang tao na may relasyon na, walang happy ending yan. Ilang months mag-iingay din yan dahil walang patutunguhan na relasyon nila. Good luck sa iyo, Inday. Hope you're happy of your relationship you grab. And usually nga po ganun, no? Na sabi nga kasi once a cheater, always a cheater. So, kapag inagaw mo lang ang isang relasyon, na kagaya dito sa showbiz, na napakarami na pong kwento sa showbiz na ganyan. After agawin, sila naman yung sunod na maghihiwalay. Ang dami. Di na po maisa-isa. Anyway, sabi po dito naman, hayaan mo sila basta maganda ka at bata. Ang maganda, nakakaaliw talaga yan, lalo't sariwa ka pa. Laro lang ng laro hanggang magulo mo, buhay ng mga tahimik. Akala ko, pabor siya ka Andrea Brillantes. Pag nagkaedad ka na, di mo na magagawa yan. Pag nalaos ka na, wala kang iniwang magandang nagawa sa showbiz, okay lang yan. Grabe nga yun. Sumikat ka sa panggugulo. Di wow, diba? Grabe, ang sakit naman po nun bilang isang artista, guys, na hindi ka makikilala bilang magaling na artista, kundi puro issues, bad issues, panggugulo sa buhay ng iba. Kumbaga parang asan yung trinabaho mo? Saan yung legacy mo? Wala. Natatabunan ng mga issues in life. So, parang wala din yung pinagpaguran kapag kaganon. And malamang masakit yon sa isang artista na hindi siya nakilala sa dami ng ginawa, or nabuhay ng sikat, pero pagdating ng panahon, hindi kilala bilang magaling na artista, kundi kilala sa mga scandals na nangyari during her time sa showbiz. Samantala, sabi naman dito, hay nako Andrea, bata ka pa, pero bakit naging ganyan kang klaseng friend sa Kuya Daniel mo kuno? At ate Kat mo din, kung tawagin, sana lang wag mangyari sa'yo yung pinagagawa mo. Good luck sa'yo. Sabi pa dito, 11 years, teenager pa sila noon. Dumating sa point na hindi na sila happy sa company. Respect their decision. Huwag pilitin ang may ayaw na. Respect Maya comment. Well, may punto rin naman, masyado pa silang maaga nung panahon na yon. Pero, kapag ka talagang mahal mo ang isang tao, hindi ka ma-out of love, pera na lamang kung nais mong tumikim ng iba. Samantala, sabi naman dito, hindi ka na nakonsensya, ikaw ang sumira sa 11 years na pinagsamahan nila. Na-challenge ka siguro na kaya mong sirain kahit na matagal na ang pagsasama nila. Andrea like Andrea wants. Andrea like Andrea wants. Lahat ng gusto mo, kailangang makuha mo. Kahit makasira ng relasyon. So, feeling ko naman, talagang ang dito kay Andrea is gandang-ganda sa sarili. Yung tipong lahat ay magkakagusto sa kanya. Alam niyo yung issue or yung inamin niya noon na super insecure po talaga siya sa kanyang beauty, na kung saan umabot siya sa puntong talagang malungkot siya na parang laging may kulang. So, meaning, gusto niya na lagi siyang ahead. Hindi siya makontento ultimo sa sarili niya. Gusto niya lagi siyang nangingibabaw. Gusto niya mas maganda siya dito. And I think yun yung problema sa kanya na walang contentment ultimo sa sarili niya. So, nakikipagkompetensya parate. Kaya pati relasyon ng iba gusto niyang agawin para nakakalamang siya. Lahat ay nagkakandara pa sa kanya. Well, opinion lang naman po iyon. Pero ganun po kasi ang nakikita po talaga sa kanya base po sa mga issues niya sa showbiz. Puro po kalalakihan talaga. And kayo po ba?
mga kachika, anong inyong say about po dito? Pa-comment na lamang sa baba, and don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated din po kayo sa mga susunod nating showbiz balita.